sa Deuteronomy chapter 7, verse 1 to 10. When the Lord your God brings you into the land you are entering to possess and drives out before you many nations, the Hittites, the Girgashites, the Amorites, the Canaanites, the Perizzites, the Hivites, and the Jebusites, 7 nations larger and stronger than you. And when the Lord your God has delivered them over to you, and you have defeated them, then you must destroy them totally. Make no treaty with them, and show them no mercy. Do not intermarry with them. Do not give your daughters to their sons, or take their daughters for your sons. For they will turn your children away from following me to serve other gods. And the Lord's anger will burn against you, and will quickly destroy you. Verse 5, this is what you are to do to them. Break down their altars, smash their sacred stone, cut down their Asherah poles, and burn their idols in the fire. For you are a people holy to the Lord your God. The Lord your God has chosen you out of all the peoples on the face of the earth to be his people, his treasured possession. The Lord did not set his affection on you and chose you because you were more numerous than other peoples, for you were the fewest of all peoples. But it was because the Lord loved you and kept the oath he swore to your ancestors that he brought you out with a mighty hand and redeemed you from the land of slavery, from the power of Pharaoh, king of Egypt. Verse 9, know therefore that the Lord your God is God. He is faithful God, keeping his covenant of love to 1,000 generations, and those who love him and keep his commandments. Verse 10, but those who hate him he will repay to their face by destruction. He will not be slow to repay to their face those who hate him. And our focus verse, mga kapatid, is Deuteronomy chapter 7, verse 9. Know therefore that the Lord your God, is the faithful God, keeping his covenant of love to 1,000 generations to those who love him and keep his commandments. Tayo po ay pandaling manalangin. Ang Diyos na dakila sa lahat, muli kami sumasamo sa iyo sa umagang ito. Nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, O Lord, sa mabuting araw na ito na iyo pong pinagkaloob sa amin. Salamat, O Diyos, sa patuloy mong ng paggabay at pagbibigay sa amin ng pagkakataon sa oras na ito upang purihin ka, dakilain ka, maging sa amin pong mga kapatid sa kanilang mga tahanan. Patuloy nga, iyong pong salita ay siyang magmensahe sa kanila, ay mag-minister sa kanila, Panginoon, to give them comfort, to give them your message sa umagang ito at sa lahat pa po na makakapakinig ng mensaheng ito. Salamat, Panginoon, gabayan mo po ang iyong lingkod at ikaw po manguna sa pagbibigay ng iyong mensahe. Pinupuri ka namin, dinadakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang titulo po ng ating mensahe ngayong umagang ito ay God's Faithfulness, ang katapatan ng Diyos. Makakaupo na po ang bawat isa sa atin. Amen. Sa Tagalog, kaya't pagkakatandaan ninyong si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos at siya ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig sa Kanya at sumusunod sa Kanya mga tuntunin. Pinadarama niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa 1,000,000 lahi. Amen. Napakaganda po ng verse na ito sa ating pong mas lalo sa ating panahon ngayon, na nagpapaalala sa atin kung gaano ang Diyos ay tapat at hindi siya sumisira sa kanyang mga pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig sa kanya at sumusunod sa kanya mga tuntunin. Ito ay paalaala nga ng Panginoon sa bansang Israel noong mga panahon na siya'y kanyang iniligtas mula sa pagkaalipin sa bansang Ehipto. Ang bansang Israel na minamahal ng Diyos at tayo ding lahat, mga kapatid, ay inaring mga anak niya noong ating tanggapin ng ating Panginoong Jesus. Itong verse na ito sa ating panahon, mga kapatid, ay akmang-akma dahil sa marami sa atin ang nagkakaroon ng mga suliranin sa buhay. At nung binabasa ko nga, pinag-aaralan ko itong mensahe kahapon, doon ko na-realize kung gaano kagrabe ang naidulot na kawalan ng trabaho ng COVID. 1.2 million na foreign workers ang aalis sa bansang Saudi Arabia bago matapos ang taon. So 1.2 million na workers mawawalan ng trabaho ayon sa Gulf News. Sa US, 20.5 million ang nawalan ng trabaho as of April. Sa UK, mga kapatid, 2.097
as of April, ang nawalaan ng trabaho ayon sa National Statistics Office, ayon sa BBC News. Sa Canada, ay umabot ng 2 milyon ang nawalaan ng trabaho dahil din sa COVID. 1 milyon na Pilipino lang, mismong Pilipino sa ano ba yung Middle East, Bahrain, UAE, Kuwait, yan po yung Oman, yan po yung kasamahan ng Qatar. 1 milyong Pilipino ang mawawalan ng trabaho. At napakarami pang mga naidulot nitong pagsasara ng mga trabaho at mga kumpanya dahil sa sakit na COVID. Ganyan kalaki ang naging dulot na epekto ng sitwasyon ng pandemic na ito. But then if we study the history, parang minsan sa tanang buhay ng isang tao nagkakaroon ng pandemic. It's like every 100 years, minsan meron pang nakakadalawang beses pa sa isang panahon. Pero sa panahon natin, naranasan natin. Sa panahon ng bago mag World War II, meron ding naging pandemic. At marami rin mga sakuna nangyari, pero patuloy pa rin ang tao ay lumalaban. Mas lalo na tayo mga Pilipino na ngayon nga, lahat daw ay naging online seller na. Lahat na nabili mo naging online seller, sabi, hindi naman matapos kasi tayo-tayo na lang ang bumibili. Yung isa magbebenta ng sabon, yung isa naman magbebenta ng tapa, meron din nagbebenta ng mga damit. So tayo-tayo na lang nagbibilihan. Lahat na naging entrepreneur, naging businessman, lahat mga kapatid. So ganito yung naging dulot ng mga pangyayaring ito. Nakita natin yung importansya na yung pagkain pala ang pinakamahalaga sa lahat. Kasi yung mga ibang business, pwede naman pala magsara. Pwede naman palang walang kids are us. Pero yung pagkain, yung grocery, yun pa rin yung natili sa. Pero itong mga pangyayari, itong mga kapatid, itong mga sakuna ng ating naranasan, hindi naman ito, ibig sabihin extraordinary kasi kahit na sa bansang Israel, matagal din silang naghirap. Yung istorya ng bansang Israel na 430 years silang naging alipin sa Egypt. 430 years, ibig sabihin kung meron kang yung lolo ng lolo mo buhay pa, hanggang ngayon yung apo mo magiging alipin pa rin. Sabi sa Exodus chapter 12 verse 40 to 42, now the length of time the Israelite people live in Egypt was 430 years. At the end of the 430 years to the very day, all the Lord's divisions left Egypt. So ganito katagal mga kapatid ang nangyari nilang pagiging alipin sa bansang Egypt. Pero bakit nga ba sila mga kapatid nagkaganyan? Bakit ba nga sila naging alipin? Dahil nung panahon ni Joseph, siya yung namiminuno at naging maganda yung takbo ng pamumuhay ng Egypt dahil ng kanyang mga ginawa na naggawa siya ng imbakan ng mga trigo at ito yung naging maayos para sa kanila. Pero nung may pumalit na hari, sabi sa Exodus chapter 1 verse 8 to 12, may bumangon niyang isang bagong hari sa Ehipto na hindi kilala si Jose. At sinabi niya sa kanyang bayan, narito ang bayan ng mga anak ni Israel, higit at lalong malakas kaysa atin. Hayot tayong magpakadunong sa kanila, baka sila'y dumami at mangyari na pagka nagkadigma ay makisanib pa sila sa ating mga kaaway at lumaban sa atin at magsilayo sa lupain. Kaya't nangaglagay sila ng mga tagapagpaatag upang dalamhatiin sila sa atang sa kanila at kanilang ipinagtayo si Paraon na mga bayan na kamaligan na dilit iba ang Pitong at Ramses. Dapat habang dinadalamhati nila sila, ay lalong dumadami at lalong kumakapal at kinapuotan nila ang mga anak ni Israel. Natakot yung namiminuno, yung leader ng Egypt o yung Paraon, na baka dahil sa dami ng mga ito ay makaisip na ito na kami labanan, ay sila ay matatalo. So ang ginawa nila, pinahirapan nila ang Israel at ginawang mga alipin. Pero alam naman din natin na after nung napakahabang panahon, after a long time, the king of Egypt died. The Israelites groaned and cried out under their burden of slavery. Tumawag sila sa Panginoon and their cry for deliverance from bondage ascended to God. So God heard their groaning and He remembered His covenant with Abraham, Isaac, and Jacob. God saw the Israelites
and took notice. So ano nangyari dito mga kapatid? Pinanganak si Moses, lumaki si Moses, napatay siyang isang Egyptian, tumakas siya, at tinawag siya ng Panginoon doon sa burning bush. So ito'y summary lang mga kapatid na nangyari sa istorya. At dumaan sila sa ilang 40 taon silang naglakbay hanggang nandoon na sila, tatawid na sila sa Ilog Jordan. At yung hindi nakatawid si Moses, ang pumalit sa kanya ay si Joshua. Sabi ni Joshua sa Joshua 1:5-6, "No one will be able to stand against you all the days of your life as I was with Moses," sabi ng Panginoon kay Joshua. "So I will be with you, I will never leave you nor forsake you. Be strong and courageous, because you will lead these people to inherit the land I swore to their ancestors to give them." Yung pangako ng Panginoon na natili sa bansang Israel. Sabi nga Panginoon na hindi marunong sumira sa kanyang pangako. At doon sa Joshua 6, Israel conquered the promised land. When the trumpet sounded, the army shouted, and at the sound of the trumpet, when the men gave a loud shout, the wall collapsed, so everyone charged straight in, and they took the city, they devoted the city to the Lord, and destroyed with the sword every living thing in it. Ito yung istorya ni Israel. Nagkaroon tagutom. Si Jose, sa kanyang katalinuhan na binigay ng Panginoon, gumawa siya ng mga paraan para hindi magutom ang Egypt. So, ito yung abundance sa panahon ni Joseph. Inalipin na mamatay yung hari na kilala kay Joseph. Inalipin ang Israel sa loob ng 430 years. Dumating ang deliverance by Moses. Naglakbay silang 40 years sa wilderness. At nauuhaw sila pero pinainom sila Panginoon. Nagutom sila, binigyan sila ng manna food, binigyan sila ng pugo o quail. Nag-rebelde sila, kinagat sila ng mga ahas, nilamon sila ng lupa. Pero namatay, sabi nga doon sa Exodus, namatay lahat ng matitigas ng ulo, lahat noong mga lalaki with fighting age, yung military, yung kanilang edad, lahat yung namatay. Kasama si Moses, hindi rin nakatawid sa Promised Land. At nung panahon ni Joshua, napapunta sila doon sa Promised Land. Pero ang sabi ng Panginoon sa kanya, "Kaya't pagkatanda ninyo, si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos, at siya ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig sa Kanya at sumusunod sa Kanya mga tuntunin. Pinadarama niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa 1,000 lahi." Ito lang yung pwede nating panghawakan sa pangako ng Panginoon sa atin, na yung siyang nangako, ang Kanyang salita ay hindi nasisira, ito magpakailanman, katulad ng ating Diyos na eternal na nakahawak sa lahat ng ating buhay. Pero bakit nga ba nagtagal ang paglalakbay ng Israel ng 40 years? Sabi doon sa pag-aaral, pwede raw lakadin sa daming tao yun ng kahit na may mga kasama silang bata, kahit tumagal 11 days, kaya na lahat sila makakatawid dahil hindi naman ganun kalayo. Kasi kung titingnan natin mga kapatid, yung Egypt papunta doon, susunod na doon, papunta na sa, kung straight line yung dadaanan nila. Pero kung titingnan natin, nagpaikot-ikot sila mga kapatid, nawid sila malapit sa dagat. At tumigil pa sila, nagkamp pa sila hanggang namatay ang lahat ng mga matitigas ng ulo. Inabot ng 40 years na pwedeng takwihin lang hanggang 11 days. Pero bakit nga mga kapatid? Kasi ang Israel, reklamado, matitigas ang ulo. Sabi nga minsan nung sinabi nila sa Numbers chapter 14, "At bakit kaya tayo dinala ng Panginoon sa lupain ito upang tayo mabuwal sa taba? Ang ating mga asawa at ating mga anak ay magiging mga huli. Hindi ba't magaling sa atin na tayo magbalik sa Ehipto?" At nag-usapan sila, tayo maglagay ng isang kapitan at tayo magbalik sa Ehipto. Gusto nila uli sila maging alipin. Ganito yung nangyayari mga kapatid, kapag masyado tayong nandoon sa isang sitwasyon ng ating buhay, yung dati nating kaisipan, nadadala natin kahit saan. Kasi sila, ang utak nila, utak alipin. Ano ba yung utak alipin? Kung meron kang, kung meron kang utusan, wala kang ibang pwedeng gawin dyan, kundi yung mga hindi kailangan masyado ng pag-iisip. Di ba? Kapag tinuruan mo siya na may inutos sa kanyang isang bagay na medyo para kailangan gamitan ng isip, talagang asahan mo na mali yung kanyang gagawin, katulad ng messenger. Kundi pag ang messenger, ibibigay mo lang kasi ibigay mo doon, kuhanin mo.
Yun lang, dalhin mo ito, papirmahan mo, bumalik ka sa akin. Hindi, puntahan ka doon, i-explain mo kung ano yung document na ito, tingnan mo to, ipaunawa mo sa hindi pwede yung mga kapatid. Kasi mag-iinit yung ulo niya. Ba't ko hindi naman ako ano dito? Hindi ko to kayang gawin. So yung Israel mga kapatid, sa 430 years, wala silang alam na gawin kundi maging alipin. Maging alipin. Gayon din tayo mga kapatid. Huwag tayong mag-isip ng tulad ng alipin, huwag tayong maging mangmang sa mga pangako ng Diyos na tayo kanya na niligtas, na tayo na kanyang pinalaya. Kailangan gayon pa rin tayo mga kapatid. At anong sabi nga ng Biblia sa isang mangmang? Kung paano ang aso na bumabalik sa kanyang suka, gayon ang mga mangmang na umuulit sa kanyang kamangmangan. So hindi maganda mga kapatid na kung aariin tayo na mga mangmang para tayong aso na sumuka at muling kinakain yung suka. So nakakaruming mga kapatid, hindi yung nararapat para sa atin. Kung tayo nagkakasalang muli, sabi sa Hebrews chapter 10 verse 26 to 27, "But we go on sinning deliberately after receiving the knowledge of the truth, there no longer remains a sacrifice for sins, but a fearful expectation of judgment and a fury of fire that will consume the adversaries." Sabi sa Tagalog, matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan at pagpatuloy pa rin tayo sa pagkakasala, wala nang handog na may alay na para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang naghihintay na lamang sa atin ay ang kakilakilabot na paghukom at ang naglalagablab na apoy na tutupok sa mga kaaway ng Diyos. Ganyan mga kapatid, na matapos tayong iligtas ng Panginoon, matapos tayong makaranas ng kanyang grasya sa atin, kung tayo magbabalik muli sa pagkakasala, ang naghihintay sa atin ay apoy ng impyerno. Kaya sa ating mga kapatid, sa mga nakakapanood na alam na yung katotohanan, alam na yung mali, ito yung paalaala sa atin na wag na muli tayong bumalik sa pagkakasala. Kasi wala nang haing matitira, wala nang handog na pwedeng alay sa atin, kundi impyerno na ang kasunod nito. So kung gano'n naman din kabuti ang ating Panginoon, what should we do to remain in His promises? How do we remain in His faithful promises? Sabi kanina dun sa ating nabasa kanina dun sa ating key verse, kaya pagkatandaan ninyong si Yahweh ang Diyos ay Diyos at siya ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Ang una po natin dapat gawin mga kapatid, let God be your God. Anong ibig sabihin? Let God be your God. In our faith, you shall have no other gods before me. Dapat iisa lang yung ating Diyos. Hindi natin dinodiyos yung ating trabaho, hindi natin dinodiyos yung ating asawa, hindi natin dinodiyos yung ating yaman, hindi natin dinodiyos yung anumang paniniwala o anumang posisyon, o baka may ibang Diyos pa tayong tinatawagan. Iisa lang po ang Diyos. Nag-iisa lang ang ating Panginoon. Sabi sa John chapter 10 verse 25 to 30, Jesus answered, "I did tell you, but you do not believe. The works I do in my Father's name testify about me, but you do not believe because you are not my sheep." Hindi raw niya naniniwala sila dahil hindi siya kanilang mga tupa. "My sheep listen to my voice. I know them and they follow me. I give them eternal life and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. My Father who has given them to me is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand. I and the Father are one." Praise the Lord. Amen. Nag-iisa lang ang ating Panginoon at sabi ng ating Panginoong Hesus, "Ako at ang Ama ay iisa." So hindi na po kailangan mga kapatid masyado pang paliwanag dyan kasi mismong ang Panginoon nagsabi na ang Ama at siya ay iisa. Siya lang ang Diyos mga kapatid. Romans chapter 10 verse 9, "If you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved." Alam ko naman tayong lahat nito ay nakatanggap na at tinanggap natin ating Panginoon bilang tagapagligtas. How then can they call on the one they not believe in, and how can they believe in the one of whom they have not heard? Hindi lang po ibig sabihin na kapag sinabi natin ating Panginoong Jesus ay Panginoon, ay tayo ligtas na. Pero dahil meron na tayong paniniwala, na-explain na sa atin, tinanggap na natin mga kapatid, meron na nag-preach sa atin, and how they can believe in the one of whom they have not heard, and how can they hear without someone preaching to them?
So may proseso, may pagkakataon ka para magtanong, para alamin nga ba kung ito nga ang ating pananampalataya na dapat natin sundin. At yung pananampalataya natin mga kapatid ay ginawa din natin yung pagsisisi, yung pagpabautismo. Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikuran ninyo mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo patawarin at tagapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Let God be God in our faith. At kung ang pananampalataya po natin, ang pagkakilala natin ay ang Diyos ay ang ating Panginoong Jesus, huwag na tayo magkaroon ng ibang Diyos pa sa atin. Kilalanin natin siya na siyang may hawak ng ating buhay, na siyang nakakakilala at nakakaalam ng ating bukas. Palakpakan natin ating Diyos sa buhay. Let God be God in our faith. Let God be God in our relationships. Do not be yoked together with unbelievers, for what do righteousness and wickedness have in common, or what fellowship can light have with darkness? Huwag po tayo makipamatok sa hindi mananampalataya. Hindi lang ito sa relasyon bilang mag-asawa o kaya magkasintahan. Maging mga kapatid, yung mga ginagawa nila, kung alam mo sila ay makakasama sa iyong ugali o sa iyong pagkatao, huwag ka na makikisama sa kanila. Kung ang kasama mo ay puro magnanakaw, alangan namang sasamahan mo sila sa pagnanakaw, ikaw yung lookout. So lalayo ka doon mga kapatid. Do not be yoked together with unbelievers. Yung mga maling gawa nila, lalayuan mo ng mga tao yun kasi kalimitan, ikaw yung madadala. Kunyari, ang sasamahan mo ay yung mga mahilig magbulakbol ng mga klase. So kung kabarkada mo sila, ikaw rin, hindi ka rin aatin ng klase mo. Kung ang iyong kasama ay mga chismosa, alangan namang sila usapang-usapan, ikaw ay tahimik lang. Siyempre, makikibangka ka rin kahit paano. Mamaya, ikaw pa yung mas malakas yung boses kaysa kanila. Yung mga green jokes, mga kapatid, huwag tayong nakikisama tapos mamaya tayo pa yung mas maraming alam na mga green jokes. Do not be yoked together with unbelievers. Let God be God in our relationship. Again sa relasyon ng mag-asawa, wives, submit yourself to your husband as in fitting in the Lord. Husband, love your wife and do not be harsh with them. So paalaala ito ng Panginoon sa atin na yung mga asawa, ano raw kailangang gawin? Submit yourself. Amen. Pero yung asawa lalaki naman, mahalin yung asawa. So, walang sinabi na yung wife, mahalin mo yung asawa lalaki. Basta magpag-submit ka, respetuhin mo. Pero yung lalaki, mahalin mo yung iyong asawa and do not be harsh with them. Huwag po nating pagmamalupitan yung ating Panginoon. Let God be God in our relationship. Let God be God in our finances. Honor the Lord with your wealth, with the first fruit of your crops, sabi sa Proverbs chapter 3, verse 9. Nung panahon po kasi ang uso pa ay yung pag-aani, yung pag-aalaga ng mga tupa. So yung unang, yung first fruit po ng ating pong mga inani, yun yung ibibigay sa natin sa Panginoon, yung pinakamagaganda. At ito yung tinatawag din, panahon nila ay ikapu. Malakay chapter 3, verse 10, bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. Ito pong Malakay chapter 3 verse 10. Ito parang napakaraniwang verse lang, pero napakaraming patotoo nito mga kapatid. Kasi marami akong kakilala na napakababa pa ng kanilang sweldo at napakaliit ng kanilang mga tinatangkilig. Pero nung natuto sila mag-ikapo, ang bababa ng kanilang posisyon, tumaas sila naging managers. Naging manager sila mga kapatid. At yun nga, sabi nga, katulad nga ng sinasabi ng kuya, yung binibigay sa provision sa atin, na walang Pilipino may ganung posisyon, siya lang. Eh hindi naman siya nag-graduate sa Harvard o anumang mataas na universidad, hindi nga siya nagdilasal. Di ba? Siya ay taga St. Teresa lang siya mga kapatid. Ayan. Pero bakit binigay sa kanya posisyon? Yung mga Canadian na iinggit sa kanya. Ito po ay provision ng Panginoon sa atin kung ikaw ay matututo sa pagbibigay. Kasi pagka ang sweldo mo ay 10,000, yung 1,000, so okay lang 1,000. Pero pag sumisweldo ka na ng 100,000, magkano yung 10% noon? 10,000, di ba? Parang sweldo na ito ng iba. Eh, paano kung sweldo mo ay 500,000?
Di 50,000. So habang lumalaki, doon tinuturuan tayo ng Panginoon na hindi naman talaga sa atin, kailangan nating ibigay sa Panginoon ang dapat na sa Panginoon. Amen. Maging mabuting katiwala. Matthew chapter 25, verse 20 to 21. Sabi po sa Matthew chapter 25, verse 20 to 21. At ang tumanggap ng 5 talento ay lumapit at nagdala ng 5 pang talento na nagsasabi, Panginoon, binigyan mo ako ng 5 talento, narito ako'y nakinabang ng 5 pang talento. Sinabi sa kanya na kanyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin, nagtapat ka sa kakauting bagay, pamamahalaan kita ng maraming bagay na pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Amen. Ito po yung isang bagay na marami sa atin ang nagtataka minsan bakit yung meron na tayo nawawala pa. Kasi maaaring hindi tayo mabuting katiwala o steward ng Panginoon. Kasi po mga kapatid, ang Panginoon ay pinagkakatiwala sa ating mga bagay, tinitingnan niya kung paano natin yung pauunladin, kung paano natin ito palalaguin. Di ba, Sister Yeyet? Na dati ang binibenta mo lang ay 100 ice candy lang, pero ngayon, libo-libo na. So dati ang freezer mo i-rep lang, ngayon ang freezer mo 10 na, ilan-ilan na, di ba mga kapatid? So yung pagtitiwala natin sa Panginoon kasama na yung ating pagganap sa ating pong tungkulin na ibigay yung para sa Kanya. Pastor, puro tayo yung pinag-uusapan mga kapatid. Eh, pasensya na po, nakalagay sa Bible, tayo po ay full gospel. Wala pa tayong dapat ligdangan. Dapat nating isulit sa Panginoon dahil gusto rin natin na kung paano tayo pinagpapala, paano kami pinagpapala, yung mga nagbibigay na ikapo, gayon din sa lahat na hindi pa nakakagawa ng gano'n. Gusto nyo bang pagpalain kayo? Magkaroon kayo ng bahay na 3 ang grado, di mga kapatid? Ay kung iisa pa yung grado ng bahay mo, kahit 1% ay hindi mo maibigay, kundi kapag naalala mo lamang. Meron nga mga kapatid tayo na kahit na salamat sa Panginoon na yung kanilang puso sa pagbibigay, kahit walang gawain ngayon, pinadadala nila. Ito po ang tithes po namin, pinadadala sa ating po mga kapatid dahil naalala nila na may pangangailangan ang simbahan. Put your hope in God. 1 Timothy chapter 6 verse 17 to 19. Command those who are rich in this present world not to be arrogant nor to put their hope in wealth. Huwag po nating ibibigay, ilalagak yung ating pag-asa sa ating kayamanan, which is so uncertain, di ba? Minsan, punong-puno tayo ng pera o marami tayong pag-aari. But to put their hope in God, alam niyo po ba yung isang kumpanya ngayon, yung Wirecard ba na meron daw silang ilang bilyong dollars na nakadeposit sa BPI at saka sa BDO dahil nagkaroon ng auditing. Sabi yung pera nasa Pilipinas, ito ay buong mundo na pero nung sinabi sa Pilipinas, yung pala pineke ng ilang opisyal sa BDO at saka sa BPI. So ngayon di alam kung saan napunta yung perang yon. Yung kanilang value sa stock market ay nag-zero na ngayon, bumagsak na. Nung nakaraan, 75% na down. Napakayaman, pero ngayon, hindi nila alam kung nangyari. Hindi nila alam kung saan napunta yung perang yan. Ibig sabihin, yung napakaraming mayayaman, hindi po pinag-uusapan dito ay million lang, kundi billion mga kapatid na pinag-uusapan dito. Which is uncertain, but to put your hope in God who richly provides us with everything for our enjoyment. Hindi lang needs mga kapatid pati enjoyment. So kailangan din nating i-enjoy yung binibigay sa atin ng Panginoon. Commandment to do good, to be rich in good deeds. Hindi mayaman sa pera, kundi mayaman tayo sa mabubuting gawa, and to be generous and willing to share. Yun pala, kapag kamayaman pala si Sister Yeyet, dapat nag-share, di ba? Hindi ba ibig sabihin mamimigay tayo ng palagi ng pera? Yung kaya po natin ibigay mga kapatid. In this way, they will lay up treasure for themselves as a firm foundation for the coming age, so that they may take hold of the life that is truly life. So anong point ko dito mga kapatid? Yung pera natin, huwag natin dino-Diyos. Yung ating mga sasakyan, yung ating magagandang bahay. Meron tayong kilala na motor pa lang, galit na galit siya nung mag-releasean yung kanyang motor. Motor pa lang yun mga kapatid Hindi pa naman modelo, kundi second hand pa. Galit na galit. Pero nung nag-releasean yung sasakyan na bago nung kaibigan kong pastor, sabi,
may insurance naman yan, wala naman po. Basta may insurance, sabi niya, wala naman problema. Takot na takot yung Pakistani na nakabangga. At nung may dumating na pulis, binaligtad niya. Sabi niya, mabilis ang takbo nito, binangga kami. Sabi nung hayaan na lang niya yung Pakistan. Ay binabaliktad siya, na gusto pa siya ibayaran. So nangyari, sige, ganyan ka ha. Meron akong camera, naka-record lahat. Hindi kinulong yung Pakistan na sana ay binigyan nila. Kasi masyado nating mga kapatid, tinitingnan yung mga bagay kung saan tayo makakalamang o mauutakan natin sila. Pero hindi po dapat mangyari yon, mga kapatid. Let God be God in our riches, in our finances. Hindi yung kapag lumaki na yung bahay natin, ang gusto natin, yung gate natin is mga 500 meters para pag kumatok yung kamag-anak mo, hindi mo maririnig. Diba? Yung naka-schedule lang pag may delivery lang. Huwag po ganun mga kapatid. Yung tataasan natin yung bakod natin na hindi na yung kita yung tao sa kabila. Merong mga bahay diyan sa bayan, sa Batangas City, na hanggang ngayon kwento pa lang sa amin. Sabi niya, sa mataas na bahay diyan, may leon dyan sa loob. Pero hindi pa namin napapasok. Kasi hindi namin alam kung sino nakatira. Mga kwento-kwento pa lang, hindi rin namin alam kung may nakatira pa. Kasi sinarado nila yung kanilang sarili dahil iniisip nila na sila ay marangya kaysa doon sa iba. Nung napasok ko yung bahay ni Dr. Pastor, napakaganda. Pero sila, binubuksan nila yung kanilang gate para sa mga tao. Kahit ganoon sila. Kaya mga kapatid, kaya Sister Emmy, kapag kayo maman ka ng uli, amen, kumustahin mo naman yung mga nangangailangan din ng tulong, bigyan mo sila ng ayuda. Amen. Katulad ng mga kapatid na natin nasa US na nagbibigay ng ayuda, mga tapa, mga kapatid. Salamat po, mga kapatid. Let God be God in all aspect of our lives. Sa Proverbs chapter 3, verse 5 to 6, very famous verse. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your paths straight. Sa Tagalog, kayawi ka magtiwala, buong puso at lubusan. Huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. Sa lahat ng iyong mga gawain, siya ngay alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong tatahakin. Yung bang mga plano natin mga kapatid, kunyari, tayo ay mangingibang bansa. Huwag yung parang pagmamayabang natin na, mag-a-upload ako, okay na lahat ng papeles ko, ganito, ganyan. Mamaya, ma-deny ka pa. O mamaya, sumabit ka sa medical. O mamaya, magkagera. Uwi ka. Meron nga ako kakilala sa Libya. Nangutang na siya. Alam niya, makakalis siya. Mataas yung kanyang sweldo. 3 buwan pa siya sa Libya, nagkagera. Uwi. Kasi hindi niya iniisip na pwede mangyari yung mga ganung mga bagay. Hindi niya pinagkatiwala sa Panginoon. Kristiyano siya, hindi siya dumadalo ng gawain. So ayaw mong matin ng gawain, uwi ka sa Pilipinas para maka-attend ka ulit. Walang trabaho. Hanggang ngayon wala pang trabaho. 8 years na, mga kapatid, na walang trabaho. Maasa lang sa kanya pong kamag-anak. So ganun mga kapatid, ang dapat natin gawin na yung lahat na ating mga plano, yung ating mga lakad, kung magtatayo tayong negosyo, yan natin sa Panginoon, ano bang negosyo natin? Baka negosyo natin nightclub. Pastor tayo, so hindi ko isipin ko paano mangyayari yun, kaya karaoke bar na may mga alak. So ang hirap naman na pagkatapos magbabasagan ng mukha yung mga doon. So, hindi pastor naman ako ang aawat sa kanila. So mahirap mga kapatid na para lamang tayo ay kumita, para lang tayo umalwan, ay gagawa tayo mga hindi karapat-dapat na bagay para sa atin. Na hindi yon in becoming of Christian. Plano natin bumili ng property, ipag-pray din natin. Pagtatayo ng bahay, ipag-pray natin. Kasi yung bahay mo, kahit gaano kaganda, nung nagkalindulan, bumaksak. Yung mga hotel nga, bumabaksak. So ipagkatiwala natin sa Panginoon, tayo ay patuloy na lahat ng ating iniisip na gagawin, palagi, prayer, kailangan nating isangguni sa Panginoon. Pag-aasawa, yung relasyon. Amen. Napakarami akong kakilala na hindi naging mabuti yung kanilang buhay dahil sa mga ganong pagkakataon na hindi nila sinangguni sa Panginoon. Anong ikalawang bagay mga kapatid? Love the Lord your God and keep His commandments.
Sabi sa Deuteronomy chapter 11 verse 1, ito po yung ikalawang point na gusto kong sabihin. Deuteronomy chapter 11 verse 1. You shall therefore love the Lord your God and always keep his charge, his statutes, his ordinances, and his commandments. Deuteronomy chapter 11 verse 13. It shall come about it if you listen obedient to my commandments, which I am commanding you today, to love the Lord your God and to serve Him with all your heart and all your soul. Gagawin ko sana na magkahiwalay yung point na ito, pero hindi pala maaari na sinasabi mong iniibig mong Panginoon na hindi mo naman sinusunod yung kanyang mga utos. Hindi pwede mangyari mga kapatid, sabihin mong mahal mo yung iyong nanay, pero hindi ka naman mautusan maghugas ng pinggan. O mahal mo yung iyong kapatid, pero madamot ka naman sa kanya at hindi ka sumunod sa utos ng kuya. Di ba? Kaya pagka yung may patalastas ngayon, may video sa FB na pinakita na nung tawagin yung lalaki, yung bata, nagwala na parang zombie. Oh, galit na galit. Hindi pwedeng masabihin na mahal mo ang isang tao kung hindi ka susunod sa kanyang mga utos. Ganyan din mga kapatid, kung sinasabi natin, mahal natin ating Panginoon, kailangan tayo sumusunod sa kanyang mga utos. Ano ba yung mga utos ng Panginoon? And to love Him with all your heart, with all understanding, and with all the strength, and to love one's neighbor as himself is much more than all burnt offerings and sacrifices. Sabi sa Mark chapter 12 verse 33. Na yung ating pagmamahal sa Panginoon ng buong buhay natin, mga kapatid, ng buong lakas natin, yung buo nating pangunawa at pagmamahal sa ating kapwa, sa ating nakatulad na sa ating sarili, ay mas higit pa sa mga hain natin sa Kanya. Yung pagmamahal natin. 2 John chapter 1 verse 6, and this is love, that we walk according to His commandments. This is the commandment, just as you have heard from the beginning, that you should walk in it. Na yung mga kautusan ng Panginoon, kailangan natin sundin. Ano bang kautusan ng ating Panginoon? Napakarami ng kautusan ng ating Panginoon, pero nasusuma yan mga kapatid sa dalawang bagay. But whoever keeps His word, in Him the love of God has truly been perfected. By this we know that we are in Him. Kapag yung kanyang mga salita ay ating sinusunod, ano ba yung kanyang salita? Yung Biblia. Yung lahat na nakasulat dito ay ating pong inaari sa ating puso at ating po itong ginagawang gabay sa ating mga sarili. Matthew chapter 22 verse 37 to 39. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos na buong puso mo, buong kaluluwa at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Ano yung pinakamahalagang utos? Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong mong kaluluwa at buong mong pag-iisip. Ibig sabihin ng buong pagkatao. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kunyari, yung mahal mo yung kapitbahay mo. Kung mahal mo yung kapitbahay mo, kapag nagluto ka ng pagkain at alam mo namang labis para sa inyo, ibibigay mo kaagad habang mainit pa. Hindi yung pagka malapit na mapanis, saka mo dadan sa kapitbahay, areho ay pwede pa naman yan, initin mo lang. Hindi kung kailan mapapanis, saka mo ipamimigay. Pwede pa rin, tanggalin mo lang yung konti yung mga bula-bula at pwede pa naman yan. Hindi mga kapatid, kung ano yung gusto mo mangyari sa iyo, yun yung gagawin mo. Mahalin mo yung kapitbahay, yung kapwa na katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at lubusan. Kung siguro titingnan natin mga kapatid, kung ang tao nagmamahal sa Diyos, lahat ng suma ng salita ng Panginoon, mananatili. Magagawa na niyang lahat. Patulad ng pagmamahal mo sa iyong asawa, kunyari kung mahal mo iyong asawa, lahat ng gusto niya, gagawin mo. Hindi man lahat ng gusto niya, ayaw mong gawin. Di ba? Kung ano yung gusto niya, magpapaubaya ka. Kahit na hindi mo na gusto, pero dahil nang mahal mo yung asawa mo, pagbibigyan mo na kunyari. Yung ayaw mo magsaing. O, ayaw niya magsaing. O, ikaw na yung magsasaing para sa kanya, di ba? Gagawin mo na, hindi ka marunong maglinis, hindi mo talaga nakaugilan yung maglinis. To compromise, maglilinis ka na kahit papaano. Dahil mahal mo, dahil ayaw mo ng gulo. Di ba? Nagbibigayan tayo mga kapatid. Kung paano natin minamahal Panginoon, wag lang
isipin natin yung hindi natin nakikita, pero yung kapwa na nariyan, na kapag ka may umakyat na manlilimos doon sa jeep at napatabi sa iyo, galit na galit ka, alis dyan, mabaho. Alis ka dyan, baka madudumuhan ako. Huwag ka na mga kapatid na parang irit yung tayo, duming-dumi tayo mga kapatid. Maging makatao naman tayo. Di ba? O lalapit sa sasakyan, baka makurlisan yung bago kong tricycle. Di ba? Bago pa ng polish yung stainless steel yan. Huwag ganun mga kapatid, tricycle pa lang yung meron tayo, pinagkakait na natin sa iba, ayaw na nating ipahawak sa iba. So napakahirap mga kapatid kung magkaroon tayo ng BMW o Mercedes-Benz. Baka tabi na natin sa pagtulog. Yung Lamborghini sa Saudi Arabia mga kapatid, ginagabok lang. Nasa labas ang ginagabok lang. Sabi nga, kung ito'y sa atin, Honda 2000 model pa lang, nakakumot na. Naggarahe na, kahit sa kalsada, gagawa ng garahe. Doon, Lamborghini, ginagabok. Mercedes, Lamborghini, lahat mga sasakyan, baliwala sa kanya kasi ganun kadaling kumuha ng sasakyan doon, mga kapatid. 2 Peter chapter 3 verse 9, the Lord is not slow about His promise, as some count slowness, but is patient toward you, not wishing for any to perish, but for all to come to repentance. Ito po'y dalawang bagay mga kapatid. Una-una, ang pangako ng Panginoon, tinutupad niya. Hindi siya katulad ng tao, pag nangako, parang ako lang yung sige, isang araw, dininisin ko yan. Matatapos na yung lockdown, 3 buwan na, hindi pa nililinis yung likuran. So, ganun tayo mga kapatid, nakalimutan ko, bukas na lang, o sa isang araw na lang, o ganito, ganyan. Pero ang Panginoon, hindi ganun mga kapatid. Gayon din siya, na siya ay patient sa atin, na iniintay niya tayo na humingi ng tawad. So, hindi tumatanggap sa Panginoon yung mga malayo yung puso sa Kanya, yung hindi pa naisuko ang buhay sa Panginoon. Kaya hindi pa tayo pinarurusahan ng ating Diyos sa buhay dahil iniintay niya tayo magbago. Iniintay niya tayo na sa Kanya ay lumapit. Not wishing for any to perish, but for all to come to repentance. Nangako ang Panginoon sa atin na mabuting bagay. Iniintay niya nga ang bawat isa sa atin na patuloy pa nga na sa Kanya ay magtiwala at ibalik yung buhay natin, yung lahat ng ating inaakin sa Kanya. Jeremiah chapter 29 verse 11, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Sa Tagalog, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito yung mga planong magdudulot sa inyo na kinabukasan punong-puno ng pag-asa. Maaring hindi po natin alam kung ano yung bukas natin, kung ano yung susunod. Marami yung maasa na after ng 30 ay maging mas maluwag na. Magkaroon na ng biyahe ng bus, magkaroon na ng biyahe ng tricycle, makaluwas na. Pero hindi natin alam bukas. Pero nananangan tayo mga kapatid na ang plano ng Panginoon sa atin ay hindi tayo saktan, kundi para tayo bigyan ng pag-asa at magandang bukas. Magdudulot sa inyong kinabukasan punong-puno ng pag-asa. Maaring tayo inawalan ng trabaho, maaring tayo humina yung kita natin. Sa ngayon, sa lahat na nagko-online selling, wala nang, yung iba, hindi na dinegosyo dati, nagnenegosyo na ngayon. So yung pera, sa atin na lang, nagbabalik-balikan na lang. Doon na, pambili ng ice candy, ibibili naman ng tapa, ganyan, papunta naman sa kabila, ibibili ng kortina, babalik din yun sa ano. Sa atin na lang umiikot mga kapatid. Pero umasa tayo na darating yung panahon at oras na matatapos din yan, magkakaroon din ng lunas at tayong lahat ay makakapagsamba ng sama-sama sa Panginoon. Kung paano siya ay nangako sa atin, God's faithfulness o katapatan ng Diyos, gayon din mga kapatid, ang sabi sa kanyang salita, let God be God in all aspect of our life. At mahalin mo siya at sundin mo yung kanyang mga batas. At dahil sa kanyang mga bagay, alam po natin na yung pangako ng Panginoon sa atin ay mananatili. Palakpakan natin ating Panginoon Diyos sa buhay.